Sa ating programa ang Department in Focus. Adult ang Huwebes may kalapit sa 23. Karon abot 22 karon sa bulan sa Mayo tuig 2025. Kumusta sa atong mga binati ti paminaw sa 80 ka mga kabarangay ng siyudad sa Quindiro. Kumusta sa atong sa siyudad Mayor Rolando Clarix Rui. Sa atong nasgutaran karon maddawa migsoon kini alayon sa atong kasalugan sa National Flag Day Celebration diri sa atong siyudad ug sa tibuok nasod Pilipino. Ato makauban ang atong head sa Science and Cultural Properties Management Section sa City Museum o Heritage Study Center ng atong syudad si Sir Jesus Christopher Salon. Sir, magandang. Maayong adlaw, sir, no? Salamat sa paghatgayon aning higayon nga atong matagaan og impormasyon ng ang katawhan pinahagi aning programa. Sir, pasabta mi unsa ni ang National Flag Day Celebration? No, ang National Flag Day, no, okay. This was siya himo na magid ni siyang balaod nga kuan nga sa nga kinahanglan ato ang itagaan o kanang honor ang ato ang national flag, no. Pinaagi sa insakto nga pagtaod sa ato ang flag sa panimalay, opisina, iban sa sulod sa ato ang kuan opisina ana, no. Ang sinugdanan ani was no kaning during the Battle of Alapan. No, so it was it fell on when Emilio Aguinaldo won that battle. It fell on May 28 of 1898. So for the first time, napakita niya ang national flag, no, nagitahi nilang kuan itong agrupuhan nilang Teodoro Agoncillo. And then later on, muna siya nga padulungay din siya sa June 12 ang ato ang Declaration of Independence. Muna siya nga between May 28 o June 12 muna atong National Flag Day. So para mapahanumdom na siya nga panghitabo muna siya nga kana nga panahon, dapat as much as possible ato ang matamnan og flags, no, Philippine flags ang ato ang palibot as a way of remembering and honoring that significant event sa atong history. Unsa kalainan to ni National Flag Day sir sa kuan kining code and heraldic flag and heraldic code sa Philippines? Ang heraldic code mo na siya ang balaod nga gimog na aron magiyahan kita kung unsa di ay mga insakto nga pamaagi sa pag taod sa ato ang flag. Philippine flag, no. Nga kuan kay unya nya karon dili man kaayo ta daghan pa man sa ato ang mga kaubanan, no, nga wala pa kaayo nakasinati sa insakto nga pagtaod. So sa umaabot nga mga adlaw aduna tay mga information drive pinaagi sa infographics, no. So through Republic Act 8941 so man siya ang ato ang heraldic code. So para aron ko kay pananglitan daghan man gapanggawas nga mga kuan sa una nga halos mga wadi ta kay balo nga bawal din na siya, no. Katong kuan kung asa ba i-dispose ato ang mga flag kung makuspaw na magisi. Oo, nga naadi ay limitas dili di basta-basta ang pagtaod sa national flag, no. Kay kasagara sa mga katawan ang gibasihan ang Amerika, kasagara US, yang US medyo liberal kaayo ang pagtaod sa national flag. Pero si Philippines di ay medyo stricto siya, no, base sa atong balaod. So inana siya. Now, alayon sa atong kasalugan sa atong National Flag Day Celebration mga sunda katang importante nga ngayong dumon, especially na sa mga pamaagi, no, sa pagtaod sa flag. Kaya uban mga basin hindi makabalo sa pagtaod sa flag sa atong syudad. Na ay mga specifications din na magaligya po nila sa atong national kaning sa atong flag and heraldic code of the Philippines. Na naman si Sir JC Salon karon, yan nagdala man sa kamatoy nga flag ipahibalo sa oning sir. Tagayan mi kay diya sa mga saktong pamaagi sa pagtaod sa flag, pagpasa sa flag. Yes. Ang kuan na to daklit lang siya, no, mga examples lang at least atong mga observable, no. For example, kasagara ang makuan ang tao, ang tungod kay ang orientation sa tao, ang blue permi na sa taas. So kung magtaod sila sa ilahang panimalay or sa building usahay, dinhi nila itaod. Kini na diri ang hoist. Kumbaga kung ato ning tangtangon, mura lugay sa gingon ani pagkataod. No? Actually dili na siya mao.
Okay. So dapat nakaingon ana unya sa observer's point of view naa sa gawas kanang naa sa gawas lugar gatan-aw sa flag dapat ang red is on the right side. Ang blue sa left. Ang blue sa left. Red is right. Palitan ako, naanay lugar ako, gatanaw sa ibi, atubang sa imo. Ana, ginang itsura. Ana Kung siya, matanaw, ang blue na sa left, ang red na sa right. Okay. Ana na siya. No? So, muna insakto. Kaya kung mabalipod na siya, ana, meaning in times of war na siya. Kung sila na yung town. Gira na. Ayaw, sa pakulang. Oo. So, inana ang kuan niya. No? So, kung daghan flags, kumbaga, ibutang, nagtapat-tapad, ang imuhang national flag naa sa leftmost. Okay. Leftmost sa observer's point of view. Okay. Ana siya. For example, kana nas pinaka wala sa observer's point of view. So inana siya. Dayon kuan sa paman. Dili siya ang flag nato, dili nato siya himuon nga kuan, dili nato siya himuon nga pangsampong, ginasampong sa kanang TV, ginasampong sa kanang mag-unveiling o kanang mga monument. Dili siya panampong, dili siya gamiton pang ribbon cutting or pang mantil, dili siya pwede. Wala na. Oo. So kay ang flag mismo mo'y kanang wala siya mas kung si Jose Rizal ato ang national hero, mas labaw pa siya kaysa kang Jose Rizal. It symbolizes the country where Jose Rizal identifies with ana siya. So it has to be prominent kung pagtaod. So kani siya, for example, ana, kung mag-unveiling tapuhon, dili na to gamiton ng Philippine flag sa mga... Bawal na. Bawal na siya. Oo. Actually, ang kuan karon, ang observation sa NHCP, actually bawal man siya magtaod sa magbutang ka og flag sa mga kuan, no? Dapat walay mas ibabaw pa sa flag. So dili gid siya yung paubos. So di siya paubos kung mag-podium, dili ibutang ang flag sa ubos sa podium, dapat naagid siya staff na to sa kilid. Dili siya pwede hindi siya pwede kung naka-staff na siya, dili siya pwede kanang hawiran. Di ba usahay kanang mag-national anthem ta ato manghawiran ang Philippine flag kay para makita, actually dili siya, bawal siya. Okay. Oo. So you just let it fly, pahalupad lang nimo siya. So dili nimo ikuan. Actually bawal pod ang incorporate sa flag sa kanang mga products. Naman sa mga boxing karon okay na. Ang kuan lang ana kanang mga advertisement ibutang nimo ang Philippine flag, dili na siya, no? Kanang mga uniform sa boxers dila na. Ang kuan ana ang lusot ana kay kung mag-represent ang boxer sa country. Okay. Okay ra mo man tong una katong na issues sa unang si katong Miss Universe nga iyang national costume kay Philippine flag. So na issue to siya. Ang rule adto nga medyo napasaylo siya, it's because represent siya sa Philippines. Okay. And the NHCP wrote a letter nga in support sila, gi-allow nila. So na yung mga inana. So katong mga magbutang og decal, magbutang og kanang sticker sa ila sakyanan nga national flag, katong pang-international to siya. Kung mga aeroplano, kung local, medyo gina-discourage na siya. Actually. So dili lang basta-basta magtaod magbutang. But kung ikaw na kay private sakyanan magbutang og flag, pwede. Kung imuhang itaod nimo imong flag sa imong sakyanan, okay ra, inani. Okay. So kung i-sticker nimo, murag wala kay siya gi-encourage, no. So although kuan na siya, medyo basing sa observation sa NHCP, medyo torn sila nga kay ang punot dulo manggod ana ang ihamang kong pinaka kinauyukan na is does it facilitate pride of or patriotism, di ba, or mura ba siya gi-advertisement so kung sa kanang mga sinina in part or in whole man siya katong gi-slot nato ganina sa Miss Universe. So in part or in whole bawal siya actually, no, katulang siya lusot lang siya sa kini mutilation bawal. Kini mutilation. Na ito yung mga
kinsa to na mga nag-post sa una sa Facebook nga ilahang gigisi-gisi ang Okay. flag. Oo. I don't know why. Ana siya dapat dili tumban, dapat dili mo touch sa Ground. yuta ang flag. Oo. Kay the flag symbolizes the nation. So if it symbolizes the nation, dili nimo pugson nga ipakita, dili nimo tumban-tumban, dili nimo pahugawan. So sama sa ato ang demokrasya. So inana lugar siya. So kana mga dili nimo siya himoon as decoration. So mo na siya nga atong festoon, manotice na mo ang festoon na to sa when we decorate during the National Flag Day, dili flag ang nakabutang. Blue, white ug red ra nga fabric. Oo. Sana siya. Or magbutang og ka ng mga sign, no? Bawal na. Bawal. Magbutang ka. Kuan, matagag mga I love you sa flag ana nimo, bawal na siya. Sana ra. Dahil dili siya kung magkuan kanang kini sa Palmani kanang sa mga marching. So so this is for the information sa mga naa sa schools, no? Nga they want to emulate marching, no, og kanang kuan sa flag, dili pwede ipa naog. No? So ang uban nga mga banners, no, munaog ang national flag, dili gid siya. Everybody salutes the flag. Ana. So Sa foreign embassy, gani, because the buildings or offices occupied So, by mga- aliens. so usually duha na ilang Ilang flag o ato dayon. So ato na sa left, ila dayon sa right. Kung duha ka flag, sir, labi na og another sovereign country, patas equal ba katasa? Kuan siya. Kung isa ra ka staff, ibabaw ang Philippine flag and then next then ang Okay. foreign flag. So mas may itong duha. Kaya at least nasa left and then sa right then ang foreign flag. Pero that's limited to properties that are owned by the foreign embassy, foreign country. Ana siya. So may kuan niya. So medyo daghan-daghan gid siya og kuan. Daghan-daghan gid siya og mga Ang sundon. sundon, no. Pero pa na ni kabalo naman ta, pero nagiuban nga wa pa na masaya. Kasagara ang common mistake nga atong ma-observe is ang kanang pagpabitay gid sa Flag. flag nga kuan Di ba kanimaw? nga ang blue side giana nila nga pinabitay. No? So dapat ang hoist ra gyud, kini ra gyud the hoist part kining puti nga kuan man siya. Okay, government offices and local government units concerned shall display the flag, national flag on main thoroughfares, parks, plazas, and other public spaces. Basta public space na ginay flag somewhere, na ginay sa isa. Sana siya. So muni, itong example ganina sa section 30 nga ang pagkataod sa flag nga pag naa sa bintana sa gawa sa balay or nasa kanang canopy, so mana siya ang dapat ang dili ang blue, dili nimo ihikot ang himuon og hoist ang blue side up, dili nimo siya ibitay nga naka-blue nakaibabaw. So dapat ang puti nakaibabaw ug nya ang red naa sa right side sa observer sa gatan-aw sa gawas. Ana. So na siya. Kini medyo kuti ni siya. Medyo kuti ni siya basta two-way traffic. Lagi no? Basta two-way traffic, ibutang nimo ang flag, i-follow nimo ang north ug east nga orientation. Basta kay asang north o east, Dito ang blue side. Dito ang blue side. Basta two-way traffic. Kung one way, katong red is right ta, follow ta sa red is right. ang east-west nga route, East. north ang i-follow dito ang blue. So kung magbutang magbutang ta og flag sa tunga-tunga sa Isalina Bridge, na ibabaw niya. So dapat ang blue side Nasa left. nasa left, naa sa north. Observers left. Observers left. So nasa north side. So kung Veles, magbutang kag flag sa tunga, North, dapat na ang blue nasa east side. Okay, kama dia North-south na siya. Pag diri ka sa Pabayo nga one way road, red is right. para safety. Naana lang siguro, katakilid na lang siguro, Kilid, pili babaw ang light. Amo na siya nga ang safety kana na laging nakaanggulo. Kaya na lang yun, para gid nga way kontra. Parang maglibog mo sila god. Pero kung dali na masundod, pero masipyat ba? So, pinaka-safety, ani na lang yun. Pinaanggulo na lang yun siya. Para pinaka-safety. Kaysa pagkot ka, ano yun, pinaka-safety na gina siya. Anyway, karon sa National Flag Day celebration,
Murag mabulit no ang atong pasalamat sa mga other agencies nato. Sa katong mga na magtaod pohon, no? DPWH, DPWH, CPSO, CPSO, city engineers, apil ba? kay mga og sila may magtao diri sa kinatibukan sa atong syudad. Ang syudad. Mabulit ag kanani kining flag no. Kung doon mo sakyanan doon sa inyong balay pwede mong magtaod kung doon ay inyong napalit nga flag pwede sa sakyanan pwede gyapon. Okay? In fact, karong Pizza 28, sa sugod na to sa National Flag Day Celebration, natay ceremonial nga pagsunog sa flag sa mga tattered na nga daot ng flag. Unsay proseso gid na pagsunog sa? So, ang kuan, mo man na siya, I think, sa kadugay, bisan sa akong mga paryente, no, amigo, di kay sila kabaloon sa og dispose. So, niya, dili niya ang ilahang nabalan dili malabay dili pwede isulod lang sa basura ilabay so unsa day ang insakto nga pamaagi so actually pwede siya ang katong mga agencies nga who kanang nagkuan gyud ga conduct gyud og flag burning ceremony kini nga to ang Boy Scouts of the Philippines o kini nga to ang police no. So, dapat di ay katong mga soiled, no, mga kuspaw, mga gisi, no, dito to siya i-turn over. And then sila na ang mag-conduct sa flag burning. Pero karong umaabot nga Mayo, sa 28, after sa atong mag-flag racing kita, no, as a way to for the first time, no, to mark the beginning of the National Flag Days. And then afterwards, mo transition ta into the flag burning ceremony. So katong atong mga offices, mga residences nga nag-turn over sa mga soiled and tattered flags, dito to siya isunugon, no? As a way for the public nga doon na sila makita nga inaani di ay ang proseso sa eksakto nga proseso sa pag-dispose sa atong national flag. So may tabo na siya karong Pizza 28. So okay. So ang importante nga kinahanglan natay hingpit ka kasayuran as to sa akong pag-dispose no kay dili lang ni basta-basta nga ato sunugon. Agaton siguro nato ang atong mga kining ahensya, mga balay, mga residente kung doon may mga flags nga daot dia, i-turn over na to no sa labi na sa ato the city government kay kita na po mo turn over sila dito para nga sila dadayon ang mag-dispose. So ang ceremonial will be on Pizza 28 also kuan kanang buntag na siya. So, karon I'll grab the opportunity to announce to the public no nga katong na ay mga tattered and soiled faded nga mga flags pwede nimo i-turn over sa police, sa kukpo nato, sa ato ang Boy Scouts of the Philippines nga office. Pwede diri sa City Hall, no, particularly sa City Tourism Office or dito po sa atong tangke, no, sa atong City Museum, sa atong water tank, pwede i-turn over dito. Then, ato na din ang itapok tanan. Then, they will have their parang ceremonial retirement or ceremonial burning. Retirement. No, sa kay sama sa ngingon, dili na basta-basta mga galay dispose na ay saktong proseso dana para nga dita in fact kung makitanta nga kung makitanta nga hinangalan na sa itong flag patakat ang sunong na may penalty clause sa balaod na siya penalty clause so kung sa wala ko na sayo patik na siya fine ug napod siya mura kag ng detention for pila ka months okay kung wala ko na sayo okay, so ayaw ninyo giyagai ang atong flag so dili na sa may mo kay simbolo pa na sa atong kanang kagawasan sa atong nasod, simbolo sa atong independensya. So, importante nga hatagan nato dako pili ka ng respeto. Okay? Anyway, sa National Flag Day Celebration, sa pailaing mga kalihukan na nasa kanay? Kuan siya, ang pagka hapon niya na hangtod gabi, naamay gi-organize ang ato ang City Tourism gihapon, kauban sa City Mayor's Office, ang official launching sa atong 75th na City Charter. 75 years na siya. Diamond Jubilee. Diamond Jubilee na to. So doon ay program nga may tabuin for that celebration. So and then
same area diri rata sa kuan, same area sa diri sa Gaston Park area doon sa City Hall sa Executive Building. So same area siya diha on that day. And then kuan na din na siya, series of programs na din na siya paingon nga mahuman na nga to ang Charter Day season. Na siya, so doon na pud tay so kining flag racing sa May 28 og ang flag burning first time ni siya. Lagi. First time ni siya gi-conduct sa city. And at the same time sa ang unsay sumusunod ana nga first time gihapon is ato ang commemoration of our Battle of Makahambus. 125th commemoration sa Battle of Makahambus. Makahambus Hill. Makahambus Hill. So actually tulo magid na sila, 3 major battles. Of the 3 battles, ang Makahambus ang nakita nato nga murag significant kay nakadaogta, at least naka 1 point lugarta against American forces. So kana may atong tagaan gyud og kana commemoration nga insakto. That will be on June 4, June 4. 125th. Okay, 1900 tong away. So actually nagsulat gali ang national office na to, si NHCP. Nga ikuan na siya kanang mag-take the lead si CDO nga mag-celebrate niya. Ang gusto nila ang 3 battles, pero ang mong gihangyo nga kung pwede diri lang ta sa i-focus lang nato sa June 4. Tagaan lang nato kanang infographic information drive lang ta sa first 2 battles kay. So manay ko nato kay medyo naatay mga limitations. And of course, dako pud kakalikuan lately katong atong pagsaulog celebration day nato sa atong kasyudad, siguro taga-idea na sa. So again si NHCP confirmed nga May 12 ang ato ang Liberation Day, So to celebrate katong panahon sa World War II na pud tani, American Phil-Am War matutong una. So karon it's the World War II, kining ang Victor V operation nga gi-liberate ang Cagayan. Kini siya maning naitabo atong Saturday. World War II veterans. So nagpatabang ta sa mga different sa itong mga partners nato, especially sa 4th Infantry Division under kang Colonel Major General Mitchell Anero bagong commanding general. So nagpatabang misal sa katong mga kuan nila, mga pedestals, o katong naay replica o katong usa sa mga printouts og kuan. So nakatabang kayo sila sa atong masud ako kaya kung pagpasalamat kanila og sa atong mga sons and daughters nato nga nagkuan sa ilahang mga collection nga moy naka-display aron pangpadugang sa ato ang kuan sa atong pagdugang kaalam sa magbisita kung unsa di ay mga kagamitan atong unang panahon and then pasalamat ta sa NHCP nga nagsuporta sa atua and to sila one of the sons and daughters nga nagtabang silang Sir Lito Cabrera, Raul Ilugon, and also ang ato ang lead consultant si Sir Mike Banyos, siya mo'y nag-guide sa ato sa pagplastar ani nga exhibit. So inana siya. So I think it's a very small, simple nga celebration, pero we believe that it is a beginning, sinugdanan kini for a bigger commemoration kay kuan naman gid ni siya, na confirm naman gid ni siya nga every May 12 na ta, so every year na ni siya nga celebration nga activity. And hopefully we can make it bigger and make it something worth remembering, something nga makapahanumdum sa ato ang katawhan bahin sa ani nga significant nga part yapon sa ato ang history. Okay, of course, Kaganyoro,
dako pod og kabahin sa atong pagpahitag pamagi nga makaangkon taw kagawasan sa tibok nasod sa Pilipinas o for sa ato. Kay we also commemorate po sa atong mga leaders nandito sa syudad. Lagi. Also si Kuan po di ay sa si Veterans Bank. Okay. Nakatabang kayo sila especially sa pag-provide sa snacks o refreshments sa atong mga veterans o bisita na to atong mga VIPs from NHCP. So sila Kuan Professor Regalado Trota Jose. So siya. So si Sir Julius Tokmo ato grabe kay iyahang suporta. So Nagmayo, no? Ang ibalik sa ito na ito, katong kalihukan, kato siya, kay Chada to, no? Kini sila mga World War II veterans, sila sir ba? Si kining nakakuan, naka-chaleco og Blue VFP President for Normin, si Colonel Jose Paler. And then nato si Sir Nick, ato ang curator aning exhibit. And then si kuan din nakalay si Professor Regalado Trota Jose. Then kuan siya, maning representative ni Vice Mayor si Ma'am, and then si Executive Director NHCP si kuan si Carminda Arevalo. Okay. And Of then course, ang atong City Administrator, City Administrator ni Roy. And then si kuan din si Ma'am Loy Revecho sa PVAO, Philippine Veterans Affairs Office. Okay, so Sana siya. kini tod nga celebration padulong po man ni sa gyapon sa kini sa tod nga celebration kabahin sa 75th celebration nato sa atong pagkahimong karta o chartered city sa syudad, no? Of course nahimot ang chartered city June 15, 1950 through Republic Act 521 nga gipangamahan o giduso ni then Congressman Assemblyman Manuel Pelaez and gipirma ni President Elpidio Quirino. So appeal ni sa sir nga ating makaliukan to alayon sa itong kasalugan sa Diamond Jubilee Celebration sa ating syudad. Di ba? Actually, part po na to, gusto po na to itagaan og honor dili lang ang descendants ni Emmanuel Pelaez, pati po ang descendants ni Pedro Baculio. Okay, mo may naguna. Mumuntoy naguna. Murag ang kuan nato nga atong tagaan og kasumpayan nga dinhi nagsugod kang si Congressman Baculio ang nagsugod ag nagtiwas si Congressman Pelaez. May nahimong syudad sa pagduso sa Sugyot Balaod noon until nga nahimong Balaod noon Republic Act 521. Okay? So, ang celebration na to is daghang mga kalihukan nakanay sama sa tong ingon lahos pa man kay ni padulong dito sa murag lahos pa gani og July murag August musumpay na siya sa atong fiesta. Okay, so at least kakaroon na ito ng naibawalan sa kining mga kalihukan and of sa basig doon ako nalimtan pangutana palihog sulti na lang and panapos pa rin sa imong pumayag. Yes, sir. Sige, atong pasalamat sa tanan mga nagpaluyo sa atong mga activity nga maabot o sa katong nagpaluyo sa activity nga nahitabo na, no. Hinaot nga mapangitaan na to og higayon nga mas mapalambo kini sa sumusunod nga higayon o kanang atong mga galantaw karon sa atong mga sa general public atong hinaot magduyog kita sa kini nga kasaulugon celebration nato sa atong pagkasyudad kay medyo layo na gyud atong naabtan isip syudad, no? 75 years. 75 years o unsa nata ka kamalambuon nga syudad. So it's worth celebrating and it's hinaot maka-participate kitang tanan. Salamat kayo, sir. Inyo nabati ng mission ng atong Head sa Sites and Cultural Properties Management Section sa City Museum kay Caniro and Heritage Studies Center, si Sir Jesus Christopher Salon. Salamat na ganda ka rin tanan and sa ngalan sa atong kaman sa Tugsyurad may Rolando Clarix Uy, yung nasab sa atong hepe si Sir Ian Fuentes. Salamat ka rin tanan. To God be the glory. Sa atong programa ang Department in Focus. Adult ang Huwebes may kalapit sa 23. Karon, 22.